Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinimatay ang ilang estudyante ng Besling College of the Philippines sa field trip nito sa Bataan dahil sa ilang oras sa paglalakad matapos magkaaberya sa mga sasakyang bus. Nag-iimbestiga na ang CHED at pinagpapaliwanag ang paaralan lalo't nauwi sa disgrasya ang field trip nito noong 2017. At nakatutok si Oscar Oida. From this to this. Oras na ba? 7:45. So yun, kanina pa kami nandito. Hindi pa kami ano. Ito yung mga computer engineering. Wala akong load. Tsaka ano, wala kaming bus na nasasakyan. Sa ganito na uwi ang masesa ng field trip ng mga estudyanteng ito ng Besling Colleges of the Philippines na idinao sa Hermosa, Bataan noong January 26. Sa kanilang hiling, itinago namin ang kanilang mga mukha at binago ang kanilang mga boses para protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Alas 6:30, makaraang matapos ang programa na ginanap sa isang resort noon, nagkaabirya daw ang mga estudyante noong uwian na. Marami raw kasi sa mga bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City, sa ibang barangay pumarada. Kaya marami sa mga estudyante na pilitang maglakad ng ilang kilometro sa madilim na highway. Time check, 9:14 p.m. Nung unay, nagagawa pang magbiro ng mga estudyante sa kanilang sinapit. Tara, Death March. Bataan Death March. Pero kalaunan, Ano oras na may trabaho pa bukas? ilan sa mga nakakita sa mga estudyante naawa at nag-alok ng tulong at inumin. Isa si Tony, di niya tunay na pangalan sa mga estudyanteng napilitang maglakad patungo sa mga bus na sasakyan pauwi. Sabi nung MC doon na first come first serve, kung sino yung unang makabuo or makapasok sa isang bus na merong 48 na katao is makakalis agad. Ayon kay Tony, tumagal daw ng kulang-kulang 4 na oras ang kanilang paglalakad. Di pa po ako nakakalahati nung 7 p.m. hanggang 8 p.m. Marami na po ako nakitang nahimatay. 3 hanggang 4 na po yung nakita kong kinuha ng mga rescuer para bigyan ng first aid. Isa sa mga muntik umanong himatayin ay si Roy, di niya tunay na pangalan. Nahihirapan na po ako huminga tapos nagdadagawa na po yung paningin ko sa pagod po. Kasi po, ilang oras na po kami naglalakad, pagod na po kami, gutom po din po. Buti nilang umano at may mga residenteng nahabag sa kanila. Gladly yung mga resident ng Bataan is nagbibigay sila ng mga tubig, nagpapalabas sila ng mga galon. Then yung iba po is naglalabas ng kaldero, nagbibigay ng ulam. Na-appreciate namin yung kabutiang loob ng mga taga-Bataan. Matinding pag-aalala naman ang naranasan ng ina ng isa sa mga estudyante na itago na lang natin sa pangalang Feli. Madaling araw na raw kasi noon, di pa nakakauwi ang kanyang anak. Dapat 10 p.m. nandito na sila sa bahay, yung pinirmahan namin. Nag-aalala na kami sa kanya. Pagdating niya, sobrang pagod niya, sobrang gutom na gutom. Sa isang pahayag, sinabi ng Commission on Higher Education na masusi nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Kaugnay nito, nag-issue na raw ang CHED ng show cause order laban sa paaralan. Sinadya namin ang campus ng Besling College sa Quezon City, pero ayon sa gwardiya, wala raw pasok at walang pwedeng kumausap sa amin. Ang Quezon City LGU na may sakop sa paaralan, sinabing magsasagawa rin ng investigasyon kaugnay sa insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya ang eskwelahan dahil sa field trip. Taong 2017, nauwi sa trahedya ang field trip sa Tanay Rizal ng Besling College of the Philippines Quezon City Campus. Ang isa sa mga bus na sinasakyan ng mga estudyanteng papunta sa kanilang medical and survival training, nawala ng preno sa kurbadang bahagi ng kalsada. Bumangga ito sa steel railings at tumama sa poste ng kuryente. Hindi bababa sa 15 ang nasawi, kabilang ang driver ng bus. Nasa 30 naman ang sugatan. Nangako noon ang eskwelahan na sasagot sa pagpapagamot sa mga sugatan at pagpapalibing sa mga pumanaw. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pumanaw ang lalaking nag-viral noong nakaraang taon matapos mabalian ng buto
sa session niya sa isang nagpakilalang chiropractor. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nobyembre noong isang taon nang mag-viral ang video na ito ng content creator na si Liobert Yurong habang sumasailalim sa session ng isa raw nagpakilalang chiropractor sa Misamis Oriental. Chiropractor ang tawag sa medical professional na bihasa sa neuromuscular disorders, partikular sa adjustment ng mga buto at gulugod. Pero ang sesyon na ito nauwi sa trahedya. Agay! Pagkabali, agay! Agay, sikit kayo, agay! Pinapakalma ng umano'y chiropractor si Liobert, pero hindi nito mainda ang sakit. Agay! Pagkabali, agay! Agay, sikit kayo, agay! Paglipas ng ilang araw matapos ang ginawang session kay Liobert, hindi na ito makalakad at lumabas na may fracture ang kanang bahagi ng kanyang bewang. Ang kanyang pagkakaospital matapos ng insidente, dinokumento pa ni Liobert. Pero pagsapit ng Enero, pumanaw na si Liobert. Paniwala ng kanyang pamilya, dulot ito ng mga komplikasyon dahil sa kanyang sinapit. Ang ako pagtuo sa iyang kuan sir kay pagbalik siyang diri siyang paa, nakuan siya sir nakuan siya sir mula siya na stroke ba, dili malihok yang kamot, yang mata natakilid na. Ayon sa kapatid na si Nancy, Nobyembre ng nakaraang taon, gusto ni Liobert na magpa-bone alignment dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang likod. Doon niya nakilala sa social media ang sinasabing chiropractor at pinuntahan pa siya nito sa kanilang bahay para sa session. Naniniwala ang kamag-anak ni Liobert na lumala ang kanyang kalagayan dahil sa chiro session na ginawa sa kanya. Kaya pinag-aaralan umano nila ang mga posibleng kaso na pwedeng isampa laban sa nagpakilalang chiropractor. Sakit gyud sir, dulot sa kong bukog. Nga nainani na siya. Dako kasi glawas. Then pag last na kong ato sa ospital sir, ako gyud nakakuan siya nga nabugto, nakita gyud siya nako siya nga nabugto na gyud siya. Wala pang pahayag sa ngayon ang nagpakilalang chiropractor. Bukas ang GMA Regional TV para dinggin ang kanyang panig. Bukas, Miyerkules, January 29, dadalhin na sa kanyang huling hantungan si Liobert sa Alubihid. Nais ring manawagan ng tulong ng kamag-anak niya para sa gastusin. Mula sa GMA Regional TV, ako si Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, unang maglalagak ng puhunan ang Maharlika Investment Corporation. Itutulak nito sa kumpanya ang pagsisiguro na matatapos ang mga proyekto na magpapababa ng singil sa kuryente. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sapat at mas mababang presyo ng kuryente para sa bansa. Ito raw ang magiging resulta ng pag-invest sa Maharlika Investment Corporation o MIC sa National Grid Corporation of the Philippines, ang nangangasiwa ng power grid na dinadaluyan ng kuryente sa bansa. Ang kasunduan pinirmahan sa pagitan ng Maharlika at Synergy Grid and Development Philippines Incorporated na may hawak sa 40% ng shares ng NGCP. 19.7 billion pesos ang ipapasok na pondo ng Maharlika para makakuha ng 20% stake sa NGCP. Bilang investor, makakatulong daw ang gobyerno sa pagsuporta sa mga infrastructure projects ng NGCP para masiguro matatapos sa mga ito. The way NGCP can contribute to lower electricity is by ensuring that that rollout indeed happens. Because once you've got that transmission grid infrastructure being rolled out successfully, then you would have more power players that can in fact get onto the grid and provide supply to the grid. And obviously, just like any commodity, as you've got more supply coming in, that power, the price of power will at some point in time come down. 40% ng shares ng NGCP hawak ng State Grid Corporation ng China. Bagay na ikinababahala ng ilang sektor dahil sa agam-agam umano sa seguridad. Sa pag-invest ng MIC, makakakuha ito ng 2 board seats sa NGCP na mahalaga daw para mabantayan ang pamahala dito.
bagamat nauna nang iginit ng NGCP na hindi ito banta sa seguridad ng bansa. So prior to this, we did not have any board seats. We were looking at it basically, we were looking over the shoulder of the shareholders, but the reality is that we had absolutely no access to such information. If there are other things that need to be strengthened, for example, the cybersecurity of the transmission lines of the country and the transmission facilities, then we would also be able to government will also be better able to contribute to addressing those issues. At kung maaari, pwede rin daw bumili ang Maharlika ng shares ng State Grid Corporation ng China. If it becomes available, I think so, yes. Ang paglagak ng pondo sa NGCP ang kauna-unahang malaking investment ng Maharlika Investment Fund na itinatag ng Marcos administration para kumita ng pondong magagamit sa pagpapalago na ekonomiya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Mahigpit ng babantayan ng pulisya ang Marilake Highway matapos masawi ang isa sa dalawang rider na nag-exhibition habang humaharurot sa bahagi nito sa Tanay Rizal. Pinag-aaralan din kung babawalan na ang pagtitipon doon. Babala po dahil sensitibo ang mapapanood na video. Nakatutok si Joseph Morong. Sa sitio Manukan sa Marilake Highway sa Tanay Rizal nitong linggo ng hapon, tila nagpapasiklaban ng dalawang rider na ito sa kung sino ang makakagawa ng Superman technique. Eksibisyon kung saan nakataas ang paa habang humaharurot ang motorsiklo. Pero ang pagpapakitang gilas nauwi sa trahedya. Na magkasabitan sila hanggang ma-out of balance at saka bumangga sa gilid ng kalsada at sa iba pang rider na nanonood. Sa videong ito, kita pa ang dalawang nagkakarera na si Rico Boyawan na nakadilaw sa video at si John Louis Arguelles na nakapulang motorsiklo. Nadala pa si Arguelles sa ospital pero dead on arrival na. 6 na iba pa ang sugatan. Sa investigasyon ng Tanay Police, lumabas na walang lisensya ang namatay na si Arguelles. Pinaabot na rin sa pulisya na hindi magsasampa ng kaso ang pamilya ni John Louis at iba pang mga biktima laban kay Boyawan na nakaligtas sa aksidente. Nang inspeksyonin ng Highway Patrol Group o HPG Region 4A ang Marilake Highway kanina, kita ang basag na concrete barrier at nayuping poste ng signage sa pinagbanggaan ng biktima. Dito sa Marilake Highway, 5 yung sinasabi nila na laruan ng mga rider. Kaya hamon para sa mga otoridad ang pagbabantay dahil tila habulang pusa't daga ang nangyayari. Bukod sa sitio Manukan, nagkakarara din ng ilang mga rider sa Devil's Corner na sakop din ng Tanay, Big C, Kubo ni David at Palo Alto. Meron din silang ginagawa na mga codes nila na umiiwas. Sa talanga ng HPG, halos may isang naaaksidente sa lugar araw-araw at ngayong taon pa lamang 13 na ang nadisgrasya. Kaya para di na masundan pa, dadagdagan ng HPG ang mga tao nila roon bukod pa sa tauhan ng Tanay Police. Kung saan yung talagang nandun yung congestion ng mga riders natin, doon din tayo. Kung saan sila naglalaro, doon din tayo. Paalaala pa ng HPG, posibleng maharap sa kasong kriminal ang mga nagkakarera sa Marilake. Pinag-iisipan din umano ng munisipyo na ipagbawal na ang pagtitipon-tipon sa lugar. Ang third mayor ay pag-aralan para pagawan ng ordinance. Yun yung pagbabawal ng tumambay doon sa particular place na yun. Nagpulong na rin ang HPG at Land Transportation Office na magbabantay din sa lugar. Ipinapatawag din ng LTO si Buyawan para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanyang lisensya. Para sa mga rider, mahigpit na pagbabantay sa lugar ang solusyon. Dat po laging meron dito checkpoint. Titigitan, huhulihin. Matatakot sila? Matatakot na. Kung uulitin pa nila, mas maganda yung lisensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nanawagan sa PNP ang isang grupo na itigil muna ngayong election period ang Oplan Katok dahil sa pangambang magamit sa krimen. Paalala naman ng isang abogado, hindi maaaring gamitin yan para sa pilitang pasukin ang bahay ng mga target na kinakatok
dahil sa expired ng gun license. Ang tugon ng PNP sa pagtutok ni June Veneracion. Tuloy lang ang matagal ng offline katok ng PNP o yung pagpunta ng mga pulis sa bahay ng mga gun owner na expired na ang lisensya para paalalahanan silang magparehistro muli. Yan ay sa kabila ng pahayag na ito ng COMELEC noong nakarang linggo. Pasensya na po, that is not sanctioned by the COMELEC and that may be at this point illegal. No need to request for clearance from the COMELEC. This is the regular functions naman po ng PNP. Paliwanag ng COMELEC chairman ngayong araw. Kasi po pag deputized agency ka, technically lahat dapat ng ginagawa nyo ay pwede mapakialman ng COMELEC. Sana lang ay kaagad na makipag-ugnayan sa amin ng PNP tungkol sa bagay na yan. We will not oppose, we will not stop, but we will just reassess. Ang panawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption sa PNP, itigil muna ang offline katok ngayong election period. Para sa amin, this is wrong timing. Sana itapat nila ito pag walang election period para naman mas kalmado tayo na nakita natin talagang legitimate, anti-criminality ang ginagawa talaga nila. Bagamat wala nakikitang masama ang isang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, may paalala siya. The offline katok cannot be used by the PNP to force entry into your house. Hindi naman yan search warrant. Hindi naman yan arrest warrant. Sang-ayon ng PNP na hindi pwedeng pasukin ng mga pulis ang kinatok na bahay. Hindi rin nila pwedeng puwersahin ang pagsuko sa mga hindi lisensyadong baril. Bukod dyan, na-implement po ito during office hours lang po. Sabi ng PNP, walang dapat ikabahala ang mga gun owner dahil magpapaalala lang sila na mag-renew ng lisensya at rehistro ang mga gun owner. Gusto po natin linawin na ang offline revitalized katok ay iba po sa offline tokhang. Ginawa na rin daw ito noong 2024 kung kailan mahigit 600,000 gun owner ang nabigyan ng notice. Kalahati ng mga yan ang na-revoke ang gun registration as of January 6 ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 plaka, may sticker ito ng official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Huwebes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa EDSA busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate media ang kanyang ama. Na-flag down daw po yung sasakyan. Nabalitaan ko lang actually, tumakas ba? Tumakas na issue. Na-issue. Issue. So, hindi tumakas. Pag hindi tumakas, wala akong naging problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. At naka-8 bang plaka niya, hindi? Regular plate lang, sir, parang regular. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Well, in-admit naman niya, yung may susunungaling at nag-apologize siya. So, parang itong problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Wala pa, mahirap talaga eh. Hindi siya kasano. Kaya lang, so happen, nagamit kayo, nakakaalam pa ata, nagmamadali siya. Pero pinagalitan daw ng senador ang anak na kinumpirma niyang sakay ng sasakyan ng mahuli ito. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. And that's it. Sir, sino po yung kasama sa convoy aside from siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inihain na sa Korte Suprema ang petisyon
na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanco sa BICAM report na pinagbasihan nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinakita ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget. Paglabag daw sa konstitusyon ng pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede man yun ang comment sa petition ng Supreme Court at sa petition nila kung ungab sa Supreme Court na... Sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng BICAM report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikitang may mga blanco nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representative Stella Kimbo na may mga blanco nga silang items sa BICAM report pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Ungab at Rodriguez na labag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kani-kanilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmukha lamang daw na edukasyon ng may pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyong nasa ilalim ng Defense at Interior and Local Government Department. At labag din daw sa konstitusyon ng pagtanggal sa pondo ng PhilHealth. Pero sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chairman ng Appropriations Committee, the PhilHealth is technically a income generating agency. So it's a wrong nomenclature to say na ito ay budget binibigay annually. It's a subsidy of the government. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bumuhos ang pagmamahal at pagpupugay sa huling araw ng public viewing ng labi ng tinaguriang Queen of Philippine Movies na si Gloria Romero. Bukas i-cremate ang labi ni Romero na mamimiss daw ng kanyang pamilya, kaibigan, katrabaho at fans. May report si Aubrey Carampel. Halos walang patid ang pagdating ng mga gustong magbigay-pugay sa pumanaw na Philippine movie icon na si Gloria Romero. Kabilang si dating Pangulong Joseph Estrada na nakatrabaho rin ni Tita Glo. Naroon din si Iza Calzado na gumanap bilang young version ng karakter ni Gloria sa pelikulang Moments of Love. Nawalan tayo ng isang icon. Napakaganda niya. Hindi lamang dahil sa itsura niya, kundi sa kanyang pagdala sa sarili, pakikipagkapwa-tao. She was really a beautiful human being. Kahapon ay sunod-sunod din ang dating ng mga nakiramay na personalidad. Mula sa showbiz hanggang sa politika. Kabilang ang matalik niyang kaibigan na si Daisy Romualdez at sina Vilma Santos at Sharon Cuneta. Pati si Barbie Forteza na nakatrabaho naman ni Tita Gloria sa mga kapuso series na The Half Sisters at Meant to Be. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos na nakasama ni Tita Gloria sa Marcos Sr. biopic na iginuhit ng tadhana noong 1965. Para kay Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes, maituturing na Queen of Philippine Movies si Tita Glo. Kung paano niya tratuhin ako bilang writer, bilang director, ganyan din niya tratuhin ang mga utility, even down to the smallest person on the set. So that for me is a rare quality. Maging ang fans, matyagang pumila sa public viewing ng labi ng aktres mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ngayong huling gabi ng burol ay may necrological services naman kung saan magbibigay rin ng eulogy ang pamilya at mga kaibigan ng veteran actress.
Bukas eke-cremate ang kanyang labi. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Magsasagawa ng joint military exercise ang Pilipinas at Amerika sa Pebrero. At kabilang sa mga gagamitin dyan, ang Typhoon missile launcher na inilipat sa sikretong lokasyon sa Luzon. Nakatutok si Chino Gaston. Isinisikreto lang ang lokasyon sa Pilipinas pero kinumpirma ng Philippine Army na gagamitin ang medium-range Typhoon missile launcher ng Amerika sa Salaknib Joint Philippine-US Military Exercise sa Pebrero. Katunayan, isa pang platoon ng Philippine Army ang tuturuan sa paggamit ng payload delivery system ng missile launcher. Noong nakarang taon, may isang platoon na ng Army na nagsanay sa paglilipat at pagdideploy nito. Hindi na rin dinitalye kung saan gagawin ang Salaknib Joint Military Exercise. Ang pananatili ng Typhoon missile launcher ng Amerika sa Luzon, ilang beses nang pinuna ng China. Kung ilalagay sa mainam na lokasyon, kayang abutin ng missile nito ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas, pati na ang parte ng Southern China at Southern Russia malapit sa dagat. Dahil pangalawang platoon na ang magsasanay sa paggamit ng Typhoon, tinanong ang AFP kung balak bang bumili ng Pilipinas ng sandatang matagal nang inaalmahan ng China. It's more of the familiarization of any new advanced weapons system for the armed forces basically. And of course our interoperability with this kind of weapons. As mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Dati nang sinabi ng AFP na walang karapatan ng sino mang bansa na diktahan ang Pilipinas kung pipiliin itong maglagay ng mga missile sa Luzon para depensahan ang sarili. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Babantayan na ng COMELEC ang mga ikinakasang political survey na pwedeng maka-impluwensya umano sa mga botante. Maglalabas din sila ng guidelines kaugnay naman sa paggamit ng mga celebrity o influencer sa pag-endorso ng kandidato. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa 11 ng Pebrero na ang simula ng campaign period ng mga tatakbong senador at party list. Kaya pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC kung paano babantayan ang wastong pagdedeklara ng mga kandidato ng gagastusin sa pangangampanya. Isa sa tinitingnan ang pagkakaroon ng celebrity o kaya ay influencer na mag-endorso sa kandidato. Hindi raw kasi agad-agad natatanggapin ng COMELEC ang madalas na dahilang libre ang kanilang serbisyo. Kung nabayaran sila, kailangan din nilang magbayad ng kaukulang tax. At yung kandidato o partido, kailangan ideklara ito sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isa sa publiko raw ng COMELEC. Sa ilalim ng batas, 3 piso lang kada rehistradong botante ang pwedeng gastusin ng national candidate na may partido. 5 piso kada botante naman ang pwedeng hiwalay na gastusin ng isang political party. 5 piso kada botante rin ang pwedeng gastusin ng independent national candidate. Kung makakapag-avail kayo ng influencers, di magbayad lang ng tamang buwis o i-report lang sa COMELEC para lang alam namin magkano ang ginastos. Compliant pa ba sila sa 3 piso o 5 piso as the case may be na pinoprovide ng ating batas. Maglalabas daw sila ng guidelines ukol dito sa lalong madaling panahon. Tinitingnan din ng COMELEC kung paano mababantayan ang mga political survey na maaari ring maka-impluwensya sa mga botante. Mukhang walang compliance doon sa decision ng Korte Suprema, lalo't ang pag-uusapan ay pag-reveal sino ang nag-komisyon, saan kinuha yung mga respondents, ano ang mga parameters ng mga questions, at the same time, ano ang scientific basis o yung mismo sa paano nag-arrive sa mga data. Kaugnay pa rin sa eleksyon, pumirma sa Memorandum of Understanding ang COMELEC at TikTok para labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media app. Naglunsad din ng TikTok ng election center na matatagpuan sa app nito kapag nag-search ang users ng impormasyon kaugnay sa eleksyon. Pumirma rin ang COMELEC ng Memorandum of Agreement kasama ang National Commission on Indigenous Peoples para mapalakas ang pakikalahok ng mga katutubo sa eleksyon at maprotektahan ang kanilang karapatan.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Binaligtad ng Court of Appeals ang desisyong payagang makapagpiyansa ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2022. At dahil dyan, hiniling ng Justice Department na muli silang ipaaresto. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Hinihingi ng Department of Justice sa Manila RTC Branch 40 na ipaaresto muli ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2022. Binaligtad kasi ng Court of Appeals ang desisyon ng Manila RTC Branch 40 na payagan silang magpiyansa ng tig-3 milyong piso para sa mga non-bailable cases na kidnapping at serious illegal detention. Sa resolusyon ng Court of Appeals, sinasabi niya doon na marami siyang mga nakitang puntos na kumbaga hindi na evaluate ng maayos, no, or nakaligtaan na kinonsider. Sabi pa ng CA, inabuso ng korte ang kanyang diskresyon sa pagpasyang bigyan ng piyansa ang mga akusado kayong may strong evidence of guilt. Hindi rin binigyang bigat ng CA ang recantation ng isang testigo dahil hindi naman daw nito binabawi ang naunang mga pahayag sa korte. Ang mga hiniling ng DOJ na maaresto muli ay ang mga security personnel ng Manila Arena na tinuturong huling kasama at nagsakay umano sa van sa 5 nawawalang sabungero at driver ng inarkila nilang sasakyan. Kanina lang natanggap ng korte ang motion for rearrest ng prosekusyon at hindi pa naaaksyonan. Ang kampo naman ng mga akusado naghain ng motion for reconsideration sa CA. Umatras man ang mga pamilya ng lahat ng 6 na nawawalang sabungero, may mga kaanak pa rin silang desidido at pursigidong ituloy ang kaso. Tulad ng partner ni John Claude Inonog na si Jaja. Buti naman pumanig rin po sa amin yung pagkakataon sa ngayon. Pero sana po dire-diretso yung pinaglalaban namin. Makuha na talaga namin yung hustisya. Huwag silang masiraan ng loob. No? Kung meron silang ipinaglalaban at kung gusto talaga nila o ang hangad nila ay makakuha ng hustisya. Bukod sa kaso ng 6 na nawala sa Manila Arena, dinidinig rin ang kaso ng pagkawala ng isabong master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna, RTC. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng 27 iba pang nawawalang sabungero. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist sa Palawan pero bistadong kinukuhanan ng video at litrato ang mga barko ng Philippine Coast Guard gamit ang ikinapit nilang CCTV. Nadiskubre ring Chinese sila at konektado sa isa pang naarestong Chinese spy ayon sa aming source. At yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Nagpakilalang turista mula sa Taiwan ang lalaking ito na kumukuha ng video at litrato sa tabing dagat sa Palawan. Pero nagtaka ang ilang residente na saan nila ay kakaibang kilos ng umano'y turista. Sa videong ito, makikitang ang kinukunan pala niya, barko ng Philippine Coast Guard na paalis galing sa Naval Base sa Palawan na patungo sa West Philippine Sea. Nagtataka po kami kung bakit sila nagbibideo doon na tumatago. Samantalang may mga guest po yung beach na yun ng mga foreigner na biglang dumaan yung mga Coast Guard na lalaking barko, nagbibideo rin po yung mga foreigner pero hindi po hindi po doon sa tagong lugar. Sabi Taiwanese daw siya na halos mauntog na doon na nagtatago po. One time po nagpalipad po sila ng drone. Kinakabahan po kasi yung mga staff doon na bakit nagpapalipad ng drone na walang pahintulot at wala rin yung may-ari. Mas naghinala pa ang ilang residente sa Palawan nang magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ng CCTV sa isang resort na kanilang nirentahan kahit walang pahintulot ng may-ari at ang mga CCTV camera nakatutok sa karagatan. Nagtataka po kami kasi bakit nakatutok po doon sa dagat na kung saan yung mga barko po ng mga Coast Guard sa Navy doon po dumadaan. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ay mga Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espionage o pang-eespiya. Ayon pa sa aming source, konektado umano sila sa unang naarestong Chinese national na ayon sa NBI at AFP ay isang hinihinalang espiya.
Itinanggi ng asawa at pamilya ng naarestong Chinese ang alegasyon. Pero ayon sa AFP at NBI, napakarami po talagang evidences na nakukuha tayo. In the cell phones, we had pictures of the camps, military camps, pictures of the ships, mga barko, mga kagamitan ng militar. Ilan lang yung mga nahuli natin. Marami pa ho ito. Meron pang follow-up at yan ay ilalahat namin sa publiko, malalaman nyo pagdating ng Webes. Kinukumpleto lang natin ang ating ebidensya because nakakuha tayo ng mga aparatus and we cannot just examine that apparatus without court order. So, we have already applied for warrant to disclose the content of those apparatus para mag-hold yun sa court hearing. Nagbigay din ng source mula sa NBI ng litrato ng naarestong Chinese spy habang nakadetene doon. Nilabas ng source ang litrato na walang galos o sugat ang Chinese para pabulaanan ang aligasyon ng pamilya ng Chinese na tinotorture ito umano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila na mga aktibidad ngayong bisperas ng Chinese New Year. Mabenta rin ang mga pinaniniwalaang pampaswerte tulad ng mga charms at matatamis na pagkain. Mula sa Binondo sa Maynila, nakatutuklay si Maris Umali. Kung ay patchoy, Maris! Kyong Hiwa Chaimel, yan po ang pagbati ko sa inyo mula rito sa tinaguriang oldest Chinatown in the world, ang Binondo, Maynila, na buhay na kahit ngayong bisperas pa lang ng Chinese New Year. Mayat-maya ang pagtatanghal ng mga lion dance sa iba't ibang negosyo rito sa Ongpin Street ngayong bisperas ng Chinese New Year. Bago matapos ang sayaw, kailangan mahanap ng leon ang angpao na isinabit ng negosyante para matanggap ang lucky money. Kapalit daw ng positive energy na ibinigay ng kanilang sayaw. Hindi lang daw kasi ito nagtataboy ng malas, kundi nagdadala raw talaga ng swerte sa mga negosyo. Sa ibang bahagi ng Binondo, ang mas malaki pang dragon dance ang matutunghayan. Ilang oras na nga lang, papasok na ang Year of the Wood Snake, kaya kabi-kabila na ang atraksyon dito sa Binondo. Mula sa iba't ibang mascot na sasalubong sa mga turista sa bungad pa lang ng Ongpin, na talaga namang na-enjoy ng mga bata. Hanggang sa mga performer na nagbubuga ng apoy. Pero syempre ang talagang dinarayo ay ang mga pagkain pampaswerte raw gaya ng tikoy at hopya. Gaya rito sa tindahang ito na kahit bukas sa buong taon, lalong pinipilahan ngayong Chinese New Year's Eve. Magiging bilog niya, it signifies kumbaga walang problema kasi walang kanto. Tapos hugis pera. No? Pangalawa is yung pagiging malagkit niya, it signifies yung closer family ties natin. Ito yung pagdikit ng swerte. Pangatlo naman yung pagiging matamis. Siyempre, it signifies yung sweeter life natin and yung sweetness natin to each other, especially the family and friends. Ito nga ang dinayo pa ng mga turistang nakilala ko mula Olongapo, Batangas, Bicol at meron pa mula Singapore. It's part of our tradition and culture ang Chinese. Kapag namili ka kasi nito, parang sinisimbolo mo talaga yung pagiging Pilipino natin na mahilig talaga sa mga festivals like this. Every year, nagsasadya kami dito to feel the Chinese New Year. Maraming nadudulot sa aking swerte ang pag-attend ko dito ng New Year. Yes, and because of my lineage of the Chinese ancestry. Dito po ako nag-celebrate ng birthday ko po. Parang lumalakas po ako dito pag dito ako pumupunta eh. Enjoy, really enjoy. All very friendly. Siyempre pag may selebrasyon, hindi mawawala ang mga pagkain. Pero dahil na rin sa dami ng mga tao na dumarayo dito sa Binondo ngayong bisperas ng Chinese New Year, punong-puno na rin po yung mga restaurant ng mga kumakain. Kaya ang ilang mga paninda o yung ilang mga negosyante dito na po nilagay sa kalsada yung kanilang mga paninda para mas madaling makabili yung mga namamasyal at ma-maximize din nila yung kanilang oras na nakakakain na sila habang sila ay nag-iikot dito sa Binondo. So this year we decided to bring out yung kiampong from the comfort of your homes. Yeah. So we bring it out sa streets dito and because we believe that yung kiampong kasi, 'di ba, sticky rice siya sa Chinese. It's like parang paella sa Filipino.
culture. So yung stickiness, it bonds together yung mga tao. Sari-sari ring Lucky Charms ang makikitang ibinebentang nakahilera sa kalsada, gaya ng mga pinyang may kiat-kiat, palay, luya at bonsai kiat. Pero sa mas seryoso sa pagsunod sa feng shui, mga tindahang gaya nito ang kanilang dinarayo para makapagpa-customize ng mga sinasabing pampaswerte ngayong Year of the Wood Snake. Marami tayong mga changes or kaya mga yung transformative year or anything that involves in mga relationship or career or money or business, you need to be very focused on mga strategic planning. Because the nature of the snake kasi is more on controlling nature siya. So, ano dun yung sensitivity niya and mostly yung emotions niya mabilis mag-change of mind. Sa dami ng tao, panay ang paalala ng mga barangay tanod at may nag-iikot ding mga pulis. Pakiusap lang po, yung mga bag po natin, pakilagay lang po sa harapan. Mel, ngayong gabi may kanya-kanya na pong mga programa sa iba't ibang mga lugar dito sa Binondo. Magkakaroon naman ng engrandeng countdown fireworks display at drone show mamayang hating gabi sa Jones Bridge para salubungin ang bagong taon. Mel? Kung ipa-choy sa lahat ng ating mga kababayang Chinoy at maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Marami ang impressed sa pagganap ni Jillian Ward sa kanyang dual role sa GMA Prime series na My Ilonggo Girl. Meron siyang syempreng body double, pero may iba pang kamukha umano na isa namang fan. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. Manami kang batchoy naman! Bilang si Tata at Venice, double duty ang pagganap ni Jillian Ward sa GMA Prime rom-com series na May Ilonggo Girl. Kaya naman behind the scenes, Ay, hindi po. Ay, hindi nga po. At heto si theater actress Janine Chua Tan Guat na full support kay Jillian, mapatata o Venice. Pero bukod kay Janine, may isa pang mala Jillian Ward. Bakit? Kanina pa kita hinahanap. Tapos? Kanina pa kakain nga tayo eh. Ayoko nga. Kanina pa kita hinahanap eh. Ba't siya kinikilig? Sabi na magaling. Yan ang fan at tila doppelganger o kalukalike ni Jillian na si Eliza na dumalaw sa set ng serye. Patok nga sa netizens ang acting challenges at TikTok videos nila ni Jillian na milyon-milyon na ang views. Very happy ang cast at crew sa lumalaking suporta ng mga manunood at magandang feedback sa serye. Online, grabe po yung views, pati po sa TV. So, nakakatuwa po na nasi-share din po namin yung ganda ng Iloilo. Nagulat po ako and I'm so grateful. Seeing the comments, it really warms our heart na naging successful yung pampakilig or siguro pampasaya sa tuwing gabi. Natutuwa sina Jill at Michael kapag nalalaman nila ang comment ng mga manunood na sobra silang kinikilig kina Tata at Francis. We enjoy each other and pag nagbabatuhan kami, kung may adlib man, tinutuloy lang. Yung nasa bedroom tapos nagagawa ng kumot, talagang naisipan lang namin yun on the spot and natuloy lang tapos na-pick up pa ng viewers. Si Michael pa po, ang gaan niya kay eksena. Minsan po, spontaneous talagang ginagawa namin sa eksena. Bukod sa May Ilonggo Girl, suportado rin ng fans ang live streaming ni Jill at Michael. Nasa magkahiwalay man silang lugar o magkasama. Sa live stream namin, it was very spontaneous. Kumbaga, it so happened lang I was in the area, I was near Jill. Sabi ko, Jill, ano game? Gawin natin to together. Game talaga kami sa mga live streams, sa mga ginagawa po namin for the show. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pananakit ng kanyang kampo sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat pinangunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise.
Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion sina Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft ang nasangkot sa textbook scam na si Mary Ann Maslog. Dawit si Maslog sa kaso kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng DepEd ng mga libro noong 1998 na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Kulong ng 6 hanggang 10 taon at pagbabawal na tumakbo sa eleksyon ang parusa kay Maslog. Ayon sa abogado ni Maslog, iaapelan nila ang desisyon. Inaresto si Maslog noong Setyembre 2024 at nabuking na pineke niya ang ulat ng kanyang pagkamatay para makaiwas sa investigasyon. The deal is officially sealed. Bagong entertainment history na naman ang naganap sa contract signing para ipalabas ang Pinoy Big Brother sa GMA. Ginawa yan mismo sa bahay ni Kuya. May chika, si Nelson Canlas. Tagalinis, tagalaba, taga-start ng kotse. After Unbreak My Heart, it's showtime at ang highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Again. Another giant collab na naman ang sinelyohan ng GMA Network at ABS-CBN Studios. This time, ile-level up ang longest-running reality show ng bansa, ang Pinoy Big Brother, na mapapanood na sa GMA soon. Kahapon pa lang nung nag-breaking news, sobrang dami ng messages. Nagsasabi na sino yung mga gusto nilang mapanood, sino gusto nilang makita sa loob ng bahay ni Kuya. We commit to giving you a very exciting, compelling, fun, and enjoyable experience as we join forces, GMA and ABS-CBN. Pumirma para sa GMA, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duwavig Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Senior Vice President for GMA Network, Attorney Annette Gozon Valdez. Sa hanay naman ng Kapamilya Network, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and CEO Carlo L. Katigbak, at COO for Broadcast, Maria Socorro V. Vidanes. Present din ang ilang opisyal ng Kapuso Network. Sa 20th year ng reality show, mas bibigyang kulay ng mga sparkle artists at star magic talents ang mas pinatinding Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Ilang kapuso na alumni ng bahay ni Kuya, sina Megan Yang, Tom Rodriguez at Beauty Gonzalez. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Diba? And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.